Hallelujah. Come on, church. Sige nga, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Our God is good, and all the time He is good. Sing from the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. And in every circumstance, you are good. Yes, He's good. Give you praise. I know I've got nothing to fear with your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. Come on, church. You were so good to me. Yes, Lord. In everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. Hey! See, from the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know I've got nothing to fear with your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. Come on, tell it to the Lord. Oh, you are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. You are so good. So good to me. With everything I am, my love is better than life. Thank you, Jesus. Oh, you are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Hey! You were so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. You are so good. So good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, you are so Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, church. Just express your love and your adoration for Jesus. Hallelujah. Good and your mercy endureth forever. Forever. Oh Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. And people from every
generation Come on, to church! generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Oh, we worship you. And hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good, Lord. Oh, you are good. Yes, He's good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Come on, church. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Woo! We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, 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 yes, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Amen. Hallelujah. Come on, let's give it up for Jesus. Amen. Haliwa talaga kayong presensya ng Lord. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, God. We honor you, Lord. Come on. Just express your love, your adoration, your worship for Jesus. Hallelujah. Thank you, God. We honor you. We thank you for your presence, Lord. There is none like you, Jesus. Truly that in your presence there is freedom. Merong peace, Lord. Merong kasiyahan, may kagalakan, Panginoon. Lord, salamat. Thank you, Lord, for you are in the midst of us, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are good. You are good. Amen. Woo. Thank you, Lord. You are good, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Can we sing it again? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me,
and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, tell it to the Lord. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are faithful, God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Cause your goodness is running after, it's running after me. Come on, let's declare it with all our hearts. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes! Woo! Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang
Minsan pa. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, we declare your goodness, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sige lang, minsan pa. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, God! Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. 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 Sige lang, church. Just open your mouth and say thanks to the King of Kings and the Lord of Lords. For He is faithful. He is good. He is gracious. Thank you, Lord. Oh God, oh God, oh Holy Spirit. We came here in this place, Lord, to encounter you like never been before, oh God. We want more of you, more of you, more of you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh God. Send your fire, Lord. Send your fire, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige lang. This is our opportunity to express our love for Jesus. Our thanksgiving for Him. Our adoration. Oh Lord, we are so grateful, oh God, na tinawag mo kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. I need you more than ever. Nothing else satisfies. Oh my
'cause we desire an encounter once again. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, now that my heart is open, yes, we are ready for more. I am ready for you. Jesus, take me deeper. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Yes, I came. Oh, I came for you. I came for you. Oh, Holy Spirit, never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Yeah. We make way, we make room. Lord, let your spirit, Yes, Lord, this is our prayer. have your way in this place, oh God. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room, oh God. Lord, let your spirit move. Have your way in this place, oh God. Lord, we have come for you. Come on, let's sing it out. We make way, we make room, oh God. Lord, let your spirit move. Have your way in this place, oh God. Lord, we have come for you. We make way, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place, oh God. Lord, we have come for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. 'Cause we desire an encounter once again. Yeah, send your fire, release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again.
Spirit move. This is our prayer this morning, Lord. Have your way in this place, oh God. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room, oh God. Lord, let your Spirit. You are free to move, Holy Spirit. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Holy Spirit, have your way. Lord, we have come for you. We make way. We make room, oh God. Lord, let your Spirit move. Yes, oh God. Have your way, In Jesus. this place. Oh God. Lord, we have come for you. We make way. We make room, oh God. Lord, let your Spirit move. Holy Spirit, have your way. Lord, we have come for you. Oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sing a new song to the Lord. Oh, we honor you, Jesus. Oh, we honor you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your move, oh God. Truly, you are faithful and you are very willing, Lord, to encounter us like never been before, oh God. We continuously opening our hearts, opening our minds to you alone, oh God. And let your word today, right now, this morning, Lord, ay maging binhi upang magkaroon ng transformation sa mga buhay namin, oh God. Continue to change us, oh God, from glory to glory. At makita namin yung mga tao, Panginoon, na nababalutan ng putik. Pero Lord, inside that putik, merong gold sa taong iyon, oh God. Lord, makita namin, Panginoon, ang mga tao, kung paano mo sila nakikita, oh God. And let your heartbeat, God, be our heartbeat also, Panginoon. Na Lord, hindi kami makontento na kami lang. Lord, mawiwin namin yung mga family namin. And Lord, yung mga dinidisciple namin, mga disciple na pinagkalob mo sa amin, we pray, Lord, na magampanan namin yung responsibility namin upang maging co-workers namin sila, co-laborers namin sila, Panginoon. Hindi sila mananatiling baby Christian, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. You are gonna raise up more leaders in this church, oh God. You are gonna raise up more leaders in this church, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. We are very willing, Lord,
to use us mightily, O God. Lord, use us mightily, Lord. Lord, for the advancement of your kingdom, for the glory of your name, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. We honor you. We lift your name on high, O God. For you are worthy and you deserve it, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. And everybody shouts. Amen. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! Amen! Alright, pwede na po tayong maupo. Maraming salamat po. Okay po, dadako na po tayo ngayon sa ating tithes and offering. So, sino dito ang excited na pagpalain ng Diyos ngayong araw at patuloy sa ating mga buhay? Sino excited? Sino inspired? At sino din na excited at handa nang magbalik at magbigay sa Diyos? Amen. So, ang gagawin po natin ngayon is just a reminder for us. I-preach ko po, sorry. Ang exhort po natin for our tithes and offering is just a reminder for us, especially sa mga mother, sa mga father, and sa mga kapatid. So, punta po tayo sa Proverbs. Proverbs chapter 23, verse 4. Okay? Ang sabi niya is, do not overwork to be rich. Sino gustong yumaman? O, sino nang mayaman dito? Sino nang mayaman? Alright, mag-withdraw tayo sa heaven, tama? Okay. So, sabi ulitin ko, do not overwork to be rich. Because of your own understanding, sis, or because of your understanding, humiwalay ka dito or itigil mo ito. So, ang gusto ko lang mapansin niyo sa verse na to is, hindi sinasabi dito na huwag kang magtrabaho. And at the same time, hindi rin sinabi na huwag kang mag-work hard or huwag kang maging hardworking. Ang sinabi niya dito is, don't overwork. Huwag kang masyadong mag-work or huwag kang masyadong, ang sabi dito, workaholic masyado. Alright? To the point na wala ka ng time sa sarili mo. To the point na wala ka ng time sa pamilya mo. And to the point na wala ka ng time sa Diyos. Amen? So, sabi dito is, pag-aralan daw natin na umiwas doon. And at some point, or often, madalas, yun yung nangyayari sa atin. Tama po ba? And alam niyo po ba, sabing ganun is, ang pag-overwork is parang katulad din ng hindi ka nagtatrabaho. Amen? Why? Because nami-miss natin or nami-miss out natin yung mga great things sa life natin. So for example, madalas, nakakalimutan natin na ay anniversary pala natin ngayon. Sorry. Ay, sorry, birthday mo pala ngayon, anak. Amen? So, para sa atin naman to eh. Ginagawa ko tong sakripisyo na to para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Amen? Pero, church, madalas yung pagsasacrifice natin is mali pala. Amen? Nasasacrifice na pala yung dapat na hindi sacrifice. Amen? So, ngayon po is, yes, it is important to work kasi importante ang pera sa atin. Tama? Pero, kung sa buhay natin ngayon is parang nalilihis na yung landas mo at nakafocus ka na lang sa work mo, ito na yung panahon na itama natin siya. Amen? So, bigyan natin ng time, yung pamilya, yung mga kids natin, kids niyo pala. Okay? And especially sa Lord. Amen? Kasi pag nagtatites tayo, kapatid, inaalala natin at ina-acknowledge natin kung saan ba naggagaling yung provision na meron tayo. Amen? Hindi lang tayo basta nagbibigay ng church. Ang sabi nga, God doesn't need your tithes.
Hindi niya kailangan yung tithes mo. But He just want He just want you to give or return your tithes for the church. Amen? Mas mayaman si Lord, kaya hindi niya kailangan yung kayamanan natin. Amen? Alright. So, handa na magbigay. Parang mahina. Handa na magbigay. Alright. So, manalangin po tayo. Tumayo tayong lahat. Alright. And taas po natin yung kaloob natin. Okay. Father God, we glorify you today, Panginoon, and we bless your name. And we acknowledge you, God, that you are our great provider, O God. And you are the best of the best, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, that you are more than willing to increase our tithes, Panginoon. Kaya, Lord, continue to help us to be faithful to you, to give time to you, O God, and help us na to overrated, Panginoon, yung sobrang pagtatrabaho, Panginoon. Help us to give time for our families, Panginoon, for our kids, for our spouses, Panginoon, sa mga asawa namin, Panginoon, sa mga asawa nila, Panginoon. Lord, salamat sa araw na to, God, na ngayong araw is yung message na darating or maririnig namin is para sa amin, Panginoon. Mababago kami dito, i-apply namin sa buhay namin, O God. We glorify you, O God, and we magnify your holy name. All the praises and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po muna natin si Lord. Yan na ba yung pinakamalakas mo for the King of Kings and the Lord of Lords? Thank you, Jesus. Sige po, once again, let us pray so that ma-prepare po yung heart natin. Lord, salamat po for this morning, O God, na minsan pa we have the opportunity to be here in this place, magsama-sama para, Panginoon, mabago yung puso namin, yung isip namin, makakilos kang patuloy sa mga pamilya po namin, sa kalagitnaan namin at sa simbahan na ito, Panginoon. Lord, we open our hearts, kiniklaim namin na sa amin po itong mensaheng ito this morning, Panginoon, that will set us on fire, Panginoon, na mas mapapalapit pa kami sa iyo, God, through this message, Panginoon. Lord, speak to us, O God. Give us a rhema word, a revelation, Lord, a personal revelation to us, Panginoon. So that, Lord, hindi kami lalabas sa lugar na ito na parehas pa rin, but binago mo, Panginoon, at patuloy na babaguhin. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God is good. And all the time. God is good, no? How many of us feel na tayo ay mga ordinary people lang? Can you raise your hand? Kung kagaya ko kayo, feeling nyo, ordinary lang ako. Wala naman something special sa akin, no? Alam niyo po ba that God uses ordinary people like us? Amen? Hindi mo kailangan maging presidente, super talented for God to be able to use you. Madalas nga po marami tayong mga sumpong. No? Marami din tayong mga sumpong sa ibang tiyang kaya na tiyang saltik no? But God uses ordinary people like you and me. Amen. So this morning yan po yung titignan natin na story. How God is able to use, actually hindi man ordinary but also manluloko siya eh. Pero look how God, no, titignan natin how God was able to transform this person para magamit niya sa purpose niya. No? So if you are like me, no, sometimes you are insecure, no, nakakaramdam din po ba kayo ng insecurity? Lord, sino po ba ako? Baka hindi naman ako kagamit-gamit. No? But this morning, this is the good news of the Lord. God can use ordinary people. Amen. The Bible is so honest and napakaganda ng mga examples na binigay niya po sa atin. Na sa Bible mababasa mo, hindi lahat ng mga great men and women of God are perfect. No? Ang daming mga
ginamit ang Panginoon na matitindi. Pero kung titignan mo yung past nila, napakapangit. Minsan nga, makukompare mo yung sarili mo eh. Mas pangit pa tong buhay niya kaysa sa akin ah. Pero God was able to use them mightily. No, so this morning, ito po yung kwento ni Jacob. Kilala niyo po ba si Jacob? Siya ang apo ni Abraham. So siya ay anak ni Isaac. No, this is Jacob, no, yung story niya mababasa po natin sa book of Genesis. Genesis chapter 25. No? So yung buhay po ni Jacob dumaan sa tinatawag na process. Sabihin nga po natin sa katabi natin, process. Process, no? Proseso, no? Kumbaga sa isang produkto, para po mailabas yan, kailangan iproseso. No? So tayo din, we are like a masterpiece of God. We are like, kumbaga sa art, you are like a sculpture. No? Isa kang nilililok na kahoy sa panahon ngayon. No? So there's a process sa bawat isa sa atin. At si Jacob, dumaan din po sa process na ito. So yung process na dinaanan ni Jacob is what we call brokenness. Alam niyo po ba yung pinreach sa atin ni Pastor Lotter? One thing, para po makaranas ka ng breakthrough sa buhay mo, kailangan mo munang ma-break. No, kailangan mo munang ma-break. Breakthrough. No? Yung root word niya ay break. One word, no, nakukunin natin doon is break. No? Ano kayang kailangan basagin sa atin? No, so yun po yung tingnan natin. I'm sure makaka-relate po tayo sa kwento ni Jacob, no? Ang ibig sabihin po ng brokenness is magkakaroon ka ng deep repentance, malalim na pagsisisi, malalim na humility. No, nasasabihin mo sa sarili mo, i-acknowledge mo sa buhay mo, Lord, ikaw ang kailangan ko. Amen? Amen. Sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo. So meron na palang magandang ginagawa si Lord sa iyo ngayon. Amen. Hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus, God will work in your life. Amen. Minsan hindi mo man nararamdaman o hindi mo man nakikita, but God is working at the sidelines or at the back, ano? Amen. God is at work sa buhay po natin. It could be through difficult people. It could be through difficult situation. Sino po dito yung sa buhay niya? Hindi mo naman hate itong tao na ito, pero parang napakahirap naman niyang pakisamahan. Pwedeng sa trabaho yan. Sana hindi naman sa kapamilya mo. Pero yung mga nanay, no, minsan yung mga anak nila, napakahirap naman i-manage, palakihin itong anak na ito. No? So God is using people sa buhay natin para i-mold po tayo. Aside from people, gumagamit din siya ng mga sitwasyon sa buhay natin. Sino na po? Baka dito merong nakakaranas po ng difficult situation ngayon. God is using that to form you. Sabihin mo sa sarili mo, pampalakas to. Vitamins to. Pampamature ito. Amen. No? So God will use everything. Lahat. Ang maganda, ang pangit sa buhay mo for your good. Amen. So let's go now to the background ng buhay ni Jacob. No, so si Jacob po, kagaya ni Isaac, alam naman natin, no, si Abraham at si Sarah, nagpray sila, nagantay sila 25 years bago magkaanak. Ngayon, si Isaac, na-repeat yung history ng tatay niya sa kanya. Bago ibigay yung anak nila, no, ni Isaac and Rebecca, no, si Jacob nga po ang naging anak nila. 20 years ang inantay nila. No? 20 years ang inantay nila bago magkaanak, si Isaac and si Rebecca. No? And then, nung ibigay naman ng Panginoon, tinugon ng Lord yung prayer nila. At that time, 40 years old si Isaac.
At 60 years old na siya nung ibigay ng Lord sa kanya yung anak niya na si Jacob. No? And habang nagbubuntis yung asawa niya, si Rebecca, tinanong niya ang Lord, Lord, bakit parang yung tiyan ko, sabi niya yung anak niya, no, ay parang merong battle inside ng kanyang womb. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, siya ay magbubuntis ng kambal. So, naging kambal po, no, yung anak ni Rebecca, no, ni Isaac, no, and Rebecca. So, si Jacob at si Esau, no, sila po ang kambal, no, na anak ni Isaac and si Jacob. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, this is the declaration of the Lord, no. Nung nag-inquire si Rebecca kay Lord, Lord, sabi niya ganun, bakit parang nag-aaway yung kambal sa tiyan ko, sabi niya. Hindi naman, ano naman tang mga pataklayo, o mga siya, tiyan aliya. Anak sabing gano'n ng Panginoon, manggagaling sa 2 sanggol na yan, na nasa tiyan mo, ang 2 bansa. 2 grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. That is the declaration of the Lord. Na si Jacob, ay si Esau ang maglilingkod kay Jacob. Kasi po, 'di ba sa kambal, kung sino ang unang ipinanganak, yun ang panganay, no? Kahit same day lang or minutes lang ang pagitan. So, ito nga po, nanganak si Rebecca. No, kambal yung naging anak niya. Ang unang lumabas nga po is, sabi dito ng verse 25, mapula-pula at balbon. No? Di naman po siya biik. No, pero mapula-pula na, kaya mabalbon yan. So ngayon, di ba, parang si Jabez, di ba, nung dumanas ng hirap ang nanay niya sa paglilibor, pinangalanan siyang Jabez. Kasi kung ano yung na-experience ng nanay, yun ang kinoconnect sa pangalan. So ngayon, dahil nga mapula-pula at mabalbon, no, ang pinangalan sa kanya ay Esau. Kasi yun, ang ibig sabihin nun, hairy, no, mabalbon. So kung gusto niyo po, no, kung may mga anak sa inyo, kung mabalbon, pangalanan niyo, Esau. So yun po yung ibig sabihin ng Esau, hairy, mabalbon, no. And then, paglabas ni Esau, no, sabi dito ng verse 26, nang lumalabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid. Balo po na nung imagine niya, karang mga anak, di ba mumuna yung buntok? O siguro, itang kadway, Jacob, lulwalya pa yung kapatid na, makatalan Liwaman yung buntok, yung mumuna. But the hand, no, makatalan niya, king sakong, no? Ganun po yung itsura, no? Nung paglabas ni Jacob, hindi man ulo ang una, kamay na nakahawak sa sakong ni Esau. No? Kaya ang pinangalan sa kanya, Jacob. Kasi ang ibig sabihin ng Jacob, grabber. Grab. Makasakmala. So, grabber. No? Pero sa Tagalog, kung anuin po natin, mandurukot ang ibig sabihin nun. Kasi in other translation, ang ibig sabihin ng Jacob, manloloko, schemer, manipulator. Ganon ang ibig sabihin ng Jacob. So pangit din, no? So parang kay Jabez. So yun nga po, no, dinala niya actually, kung ano yung pangalan niya, he lived up to his name. Ganon nga yung nangyari kung babasahin natin sa mga susunod na verses. Naging mandurukot nga siya, naging manloloko siya, naging scammer, kumbaga. Schemer, mapangkaya, mapangplano ya, bakanta mag-benefit ya, schemer. So yun po yung nangyari, no? So si Jacob, yun yung sa kanya. Ngayon, sabi ganyan, let us not be like Jacob. Actually, simple lesson lang. No? Simple lang po ang lesson natin ngayon. Do not be like Jacob that you are grabbing, no, ng mga bagay sa buhay mo na tingin mo ay magbe-benefit sa'yo. But the lesson today na makikita natin is, sino ba dapat ang ating ginagrab? Hindi yung ano ba dapat ang ating ginagrab sa buhay natin. No? When people are selfish, we grab things. No? Pwedeng pera yan,
posisyon yan, no? We can also be in competition kasi gusto mo ikaw nauuna eh. Si Jacob, ganun siya. Kahit na pangalawa siyang napanganak, ang gusto niya, siya ang mauna kaysa sa kapatid niya. No? And then, when people tend, no, kapag may tendency ka, just like Jacob, na gusto mong makaungos, mauna, madalas we lost, nawawala yung patience natin to wait on God's best. Alam niyo po ba, to experience God's best, meron formula. Hindi lang you know God's will, but you do it God's way plus God's time. And that will equals to God's best. Kapag alam mo lang ang God's will, pero ang way mo pa rin ay my way, I did it my way, plus my time, I did it on my schedule, you will not still experience God's best. To experience God's best, you need God's way plus God's time. Amen. So ngayon po, di ba sabi ko, nagkaroon ng transformation si Jacob sa buhay niya. No, hindi hinayaan ng Panginoon na manatili siya as deceiver, mandurukot, no, manloloko. Hindi hinayaan ng Panginoon yon. So lumaki yung kambal. Alam niyo po ba na bakbakan ang nasa loob ng pamilya nila. No? Kasi si Isaac, ang paborito niya ay ang panganay, si Esau. Ang nanay naman, Rebecca, ang paborito niya ay si Jacob. No? Yan po yung mababasa natin sa verse 27 ng Genesis chapter 25. Lumaki sila and Isaac and Rebecca played favoritism. Kung gusto mo maging magulo ang pamilya mo, yung nanay at tatay, ito lang gawin mo. Pumili ka sa anak mo kung sino yung paborito mo. Sigurado, mag-aaway kayo at hindi magiging maganda yung relasyon sa loob ng pamilya. Amen? Kaya it's very important as a parents. Nagpapa-coach din tayo. Paano ba ang parenting? Amen? Because we must love our children equally. But meron ako narinig, sabi, because they have a different personality, you should not treat them or approach them at the same way. But you must love them equally. Ang sabi niyang ganon. Amen? Kaya, dun din makikita natin. No? So, number 1 point, no? Tignan po natin yung naging relasyon ni Jacob and ni Esau. Are you still with me? Amen? Amen. Sige po. So, si Jacob and si Esau. So, isang araw, nagluluto po si Jacob kasi mamas boy eh. Siyempre po, nung nining close mo, pansinan nyo po rin lalaki, pag close la ka rin mother da, ka rin apo da, madalas magaling lang magluto, makanya nene. So, kumbaga medyo feminine ni Jacob. Nung metong mag-hunt ya, yan naman pa-bake-bake yang muffin, pa-bake-bake yan tinabe. Makan tayo. Ne? So, Jacob, makani tayo. No? So, isang araw, magluto ya. Ngayon dintang niya Esau. Dumating si Esau sa bahay, galing sa pangangaso. Siyempre, managal kang usa, managal kang nanong hayop, ka dumanop. Maranop ya. Ne? Kauli na maranop ya. O magluto yung kapatid na. Anang makanyan. Please, sana, bigyan mo ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw, na kaldereta ya siguro. Itaneo, kaya sopas. Dahil gutom na ako, ana. Yan, no? Uli nga ilapin ordinary family rin. Siyempre na, ika nung ordinary kayo mo, kung masalesa kayo mo, pag minya dyan pa mga ning kapatid mo, dinan mo naman di ba? O kaya naman, nung mimwa, kaya kumana ka ken, muna pag-serve. Pero inialiya, kakaibaya, anang makanyan. Sumagot si Jacob, bibigyan kita nitong kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay o katindina na. Metong mong bowl of soup, makantayang bayad. Ibiyeme ka na ako yung birthright mo, Kasi po, during that time, kapag panganay ka, merong tinatawag na special privilege. Kumbaga special child ka pag panganay ako. And ating kang double portion. Ketang mana ng tatang mo ang pong mamu, doblihin ka, compare ka rin kapatid mo.
So itay nga niya ra ng Jacob. Tapos aside from that, kapag panganay kakanta, ikang leader na ng pamilya. So pag mete na itatang mo, ikang talakad spiritual leader. Ika ng boss, kumbaga, ika ng presidente. So makantay nga niya ra ng Jacob for a bowl of soup. Kaya matindi. Kasi magaling niya. Magaling niyang makipag-negotiate ni Jacob. So ngayon, inang milyari. Anang Isaw, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na yan kung mamamatay din lang ako sa gutom, Nung isipan, pwede naman maglutong sarili na. Meghunt yo, tayo megderang. Pero sabi na Kenny, sige, nanong agawa ko kaya nang makanyan. Maranop na akong maranop, nang makanyan. Ngayon, sumagot si Jacob, meging sapat kaya itang, sige, nang makanyan. Pota, syempre, tanguyang bastin, Ngayon yan ng Jacob, kung gano'n, sumumpa ka muna sa akin, So, kanita na naman pong kontrata na ipirman o hindi na kaya kaning birthright. Ala, sumpa mo. So, word mo. Talagang kanita rin minunang tao, tin lang man, di kaya na house kaya, man of their own words la. Tin lang word of honor. So, basta sinabi de, gawan de. Kaya niya, sumumpa ka muna ng Jacob. Yung gawa na namang Isaw, sinong payo? So, may promise ya na kang Jacob, may puntayang karapatan bilang maging panganay. So, may give up yan kayang birthright. Nigseneng sabo. Amen? Nigseneng sabo. Minsan, na application na po nini kaya katamo. There are times na pinagpapalit po natin yung birthright natin sa mga temporaryong bagay. Gusto natin maibsan yung natin, gutom natin. No? Birthright, it can apply to you as kung dalaga ka, pwedeng yan yung virginity mo. I-give up mo na yan yung virginity mo, ng boyfriend mo. Pwede naman, that is your calling. Pwede naman, that is your, nung ika life group leader ka, in birthright, apentay ang life group mo . So, a lot of things, no? Balo na, no ka rin niya mag-apply kaya kayo yung birthright. Pwedeng dreams, pwedeng hope, no? But Esau made a stupid mistake. Mali ka rin. Mali yung decision na. He gave up his birthright for a temporary thing. Meranop ka mo, nigsemo yung sabo. Meranop ka mo, may kayang birthright mo. So, mali rin ni Esau rin. And then, nilipas yung panahon, tinwaya po yung Isaac. Tumanda yung tatay nila, si Isaac. Ngayon, during that time, kapag pumalapit ng mamatay ang tatay, nagre-release siya ng blessing sa mga anak niya. Pero unang-una pa rin na nire-releasean niya ng blessing ay ang panganay. So, ang ginawa niya po, tinawag niya si Esau. Sabi niya, Esau, malapit na akong matehan ng makanyan. Kumbaga bala mag-last supper ya kanini. Pag ready mo kung mangwa ka animals. Uling ang favorite ni Esau, uling iyaman, buri na itang gagawa na itang maghunt ya. So anak yan, mandakap kang hayo pa na luto gawa kang manyaman na putahi siguro kaldereta o kaya asadong manok. Mga niya. Kaya rin nanita na kaya rin kempengan, i-bless da na ka. Unang kanini, dimdam neni nga asawa na. Rebecca. Unang gawa ng Rebecca. Siyempre, favorite na yung bunso, pabre malamangan. Inggewa na, mekeni, magluto ka ta, Magluto ka ta, Kasi pinitapin, i-bless na ng tatang mo isawa, So, yung gewa meg kontsabalo, ang ginawa po nila, meg panggapyo. Nagpanggap si Jacob to be Esau. Oning problema, mabalbo niya Esau. Nang gawa na, Jacob, flawless siya. Uli nga ang feminine niya, siguro mag-skin white, siya kanta. Makaya, mag-shave pa siguro kanta, mag-itang cream. Malayang balbas. So, yung gewada, pumatay po sila ng 2 kambing. 2 kambing na pinatay nila para ibalot yung balat nun kay Jacob.
No? So yung nangyari, kung babasahin natin sa chapter 27, ang nabasbasan si Jacob, hindi si Esau. So pangalawa ng beses na niloko ni Jacob si Esau. Talagang he lived up to his name. Niya ako tangan mo na ano kayang pelagyo ng maka na ako. Search mo internet na kayang buri na sabihin. Baka pala you are living up to the name that na binigay sa iyo ng nanay at tatay mo. Kaya balikanan mo, ma'am. O, makalina ng pelagyo mo ka na ako, ha? Pwede naman, papalit na aking birth certificate mo. Pwede naman papalit lagyo nga ni. So ito ang nangyari po, ang na-release ang blessing ni Esau kay Jacob. Dahil nga po, niloko niya ulit, no? Yung kapatid niya at saka yung tatay niya this time. So, pagdating ni Esau, excuse me, pagdating ni Esau, galing po sa hunting, no? Magtakay tatang, no? Sabi ng mga yan, tanga na tsuna ako, ano? O ininay tang pera kap mo, ano, mga anak ka, ng mga yan, eh. Pero sumagot si Isaac, niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa'yo. So, anong magtakay? Bana, besbasan da na ka na, besbasan. Binless da na ka ng di na. O mumuli na naman, siguro na. Aliwaya ako ita ng Esau. So, it was Jacob. Ngayon, siyempre, minuna niloko na nako. O nang magpaloko na yaman, niloko na Kadwa, kinuha na yung birthright, no? Kadwa, kinuha na pa yung kayang blessing. Adwa kasi itang posisyon, ang po itang blessing. Kinuha ni Jacob. Anak yan Sinabi ni Esau, keng verse 36, pangalawang beses na ito na niloko niya ako. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan, Ibig sabihin, manloloko. So, kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay. At ngayon, kinuha pa niya ang basbas ko na para sa akin, Verse 41, kinapootan ni Esau si Jacob nang balak na, burinin patin. Gusto niyang patayin si Jacob dahil nga, po kinuha niya yung para sa kanya. Ngayon, sa verse 42, nabalitaan ulit ng nanay ang balak ni Esau. Napapatayin niya si Jacob. So ang ginawa niya, tumakas ka, Pinapunta niya sa kamag-anak niya, So mababasa natin yan. Kung nabasa na yung story, pumunta siya doon sa kamag-anak ng nanay niya, si Laban o Laban, Si Laban, Doon siya pumunta. Ngayon, nakahanap ng katapat si Jacob kay Laban. Kumbaga, kung si Jacob, meron lang siyang bachelor's degree sa panloloko, si Laban, meron siyang doctorate degree sa panloloko. Mas matindi ang magloko yung Laban. So, tingnan natin, ano yung ginawa ni Laban sa kanya. So, pagdating niya, syempre, manintindiya siguro, magobra ko, ng makanyan, syempre, pakanandakawari ka rin, So, may kipagobraya kang bapa na. Bapa ni Laban, kapatid ng mana. Kanita uso pa itang andyang kamag-anak pwede may asawahan. So, during that time, mga ting milyari, before miras kang Laban, God made a revelation to him through a dream. Before miras ket ang puder ng Laban, may ninapya. At yung sinabi kayong Ginoo. Anang makanyan kayong Genesis 28, verse 13. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan, o ining vision na. Sa itaas ng hagdan ng makanyan niya. Anong Lord kayo? Ako ang Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Same promise na binigay kay Abraham at kay Isaac. Sa kanya din, dinideclare ng Panginoon. Di ba ang pangako sa kanila, I will make you father of many nations. Yung lahi mo, hindi mo mabibilang sa dami.
No? So yun din yung pangako sa kanya. Sabi niya, ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. So that is the promise of God kayo. Before yung miras king poder ng Laban. Ngayon, uling Jacob was a negotiator, ako pinene. Magaling niya eh. Kumbaga, nung ating kanganyaran kayo, laging may kapalit. Ganon si Jacob. So verse 20, yun yung promise ni Lord. I will make you into a great nation. No, those who bless you will be blessed. Yun yung pangako ng Lord. Verse 20, lawin niya po yung sagot ng Jacob. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, kasi nga, naglayas siya eh. Kaya, pinulaiya, tinakasya, hindi man meglayas, tinakasya, na uling king kalokwana. So ana, at kung makakabalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Di ang kondisyon ba? Masigan niya loob. Di ang kondisyon. Yun yung kondisyon niya. Makipag-negotiate siya kang Lord. Gusto mong kilalanin kitang Diyos? Ganito yung gawin mo sa akin. I-bless mo ko, i-provide mo yung damit ko, kakainin ko, protectionan mo ko. And then I will, kilalanan da ka. Bilang ka na akong Diyos. Pansinin po ninyo, dun sa verse, nagpakilala ang Panginoon, Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac. Pero after ng incident na ito, mababasa na natin in the succeeding books of the Bible, 3 na. God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pero during this time, 2 lang. Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ito, si Jacob. Tiyang kondisyon ka, Lord. No? It's because, si Jacob, ang kanyang relationship parang transaction. Parang business transaction. Laging may benefit dapat ako. How many of us, yung biggest why natin, bakit ka sumusunod sa Panginoon? Is it because transactional din? Is it because may benefit ka sa Panginoon? Amen? Can you check your heart right now? Transactional ka ba ngayon? Na business lang ba yung relasyon mo ngayon sa Panginoon? Ganun si Jacob. Verse 22, sabi niya, ang boto pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar. At ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin. So, bala mo sasabihan na, Kenny, basta i-bless mo ko, ibigay yung tithes ko kaya ko. He was bribing God. Sasabihan na, sige Lord, bless mo ko mo. Ibigay kaya yung tithes and offering ko. Pero dito, sabi niya, the relationship with God ni Jacob is transactional. He has a condition. I will make you my God if na-meet mo tong mga condition na to. And then yun nga po, he was bribing God as if God needs our money. Yung tithes na binigay natin kanina, dito rin po napupunta yun. Di naman napupunta sa Lord. Para mag-function ng ministry, dito ginagamit yung pera natin. Sama-sama, pinagsasama-sama, para mag-function ng lahat, ng mga kailangan po natin. So God doesn't need our money. But kung ano yung nire-represent ng pera natin. Pero yun nga, si Jacob, ganun yung ginawa niya. So yun yung scene, eksena, bago siya makarating kay Laban. So punta na tayo. Anong ginawa ni Laban kay Jacob? Nung pagpunta niya doon, ang sabi ng Genesis 29, siya ay naglingkod kay Laban dahil meron na naman siyang gustong makuha. So si Jacob, kung titignan mo, maganda sana yung ugali niya Maganda sana yung characteristics niya. He was very intentional. Ako galo, hanggat talang dahilan. Hanggat tala akong mabayat at dahilan, hanggat tala akong akwa. Amen? Yun yung personality niya. Sabi dito, sa verse 16, may 2 anak na dalaga si Laban. Ang pangalan, Leah at si Rachel.
Raquel. Wala si Raquel yata. No, si Raquel, no, si Leah at si Raquel. Sabi dito, maganda yung mata ni Leah sa verse 17, pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel. So may sexihan niya Jacob kang Raquel. Enaikwa ketang papungay-pungay. Enaikwang Leah ketang beautiful eyes. Ang nakaakit sa kanya si Rachel, no. Ang panganay na anak ni Laban ay si Leah, ang bunso ay si Rachel. Raquel, sorry. Raquel. Aakit ko si Rachel. So, si Raquel, no? Sabi dito, dahil may gusto si Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, o hindi na naman, may kipag-negotiate na naman. Sabing ganon, maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel. Sinagot ni Laban, mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito, Ana. Actually, I think reason, no, but may reason po kung bakit si Laban ayaw niyang umalis si Jacob. So mamaya makikita natin yun. Sabi ng verse 20, kaya naglingkod si Jacob. So 7 years, no, naglingkod siya. Ngayon, natapos na niya ang 7 years na paglilingkod. Anong i-expectin niya? Kasalan na, di ba? No, kasi na-fulfill na niya yung kondisyon. Maglingkod ka ng 7 years, ibibigay ko sa iyo si Raquel. So, pumayag naman si Laban. O sige, gulong taning kasalyuan. Iano na natin, idaos na natin yung kasal nyo, ng makanyan. Pero anak Kenny, kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya. So, master yan eh. Kumbaga, nung ni Jacob, bachelor's degree, ini-doctorate siya. Masanting ang kasabi pag makayarap ko. Pero kagulot mo, liwayang gawa na. So si Laban, dinala niya si Leah. So during that time, wala pa pong kuryente. So ang nangyari, sumiping si Jacob kay Leah. Akala niya si Raquel. Pero yung nag-consummate sila ng marriage nila, si Leah pala ang katabi niya, hindi si Raquel. So kinabukasan, imagine niya po Jacob na, siyempre sayang-saya ka na, nabingin Yahoo naikuha ako ng jackpot, Pero pag gising niya ng umaga, may shock yun. Kumbaga from Ann Curtis into another person. Liwaing kinay na. So, kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya kasi abak na yan. Masala, no? Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon, bakit mo ko niloko? Sounds familiar? Bakit mo ko niloko, Ana? We reap what we sow. Kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Siksik, liglig at umaapaw pa. Amen? Kung maganda yan, siksik, liglig at umaapaw na magandang bagay. Kung pangit yan, ganun din naman. Siksik, liglig at umaapaw na pangit na bagay. So, dahil nga niloko niya ang kapatid niya, ang tawag ng iba, karma. Pero ito, ang principle ng Bible, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. So, sumagot si Laban. Uling master yan niya, kaya pamanloko. Anong makanyan? Hindi kasi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid. So, balampi naman point. Kaya, kaysa sa nakatatandang kapatid, so sa culture namin, una muna dapat mag-asawa, yung panganay, Kahit dati dito, pina-follow din po natin, sa mga baryo dati, na dapat panganay muna. Sabi ng verse 27, hintayin mo lamang na matapos ang 1 linggo, Isang linggong pagdiriwang ng iyong kasal. Kasi pag kinasal po doon, tig 1 week At ibibigay ko agad sa iyo si Raquel, Yan ay kung muli kang maglilingkod ng 7 taon pa. So, miras na yung 14 years. Uning may subok yarin uling Jacob po sobrang kaluguran ni Raquel. So, 14 years. Pinayag niya, kahit ang kondisyon ng Laban. So, Laban was able to keep Jacob for another 7 years. So, total of 14 years. And actually po pala, hindi na nakita ulit ni Jacob yung nanay niya.
namatay na si Rebecca, nung time na papagbalikin siya ni Lord doon sa lugar nila. So it's also another consequence ng kanyang panluloko. No? Sabi dito, pinayag na ilaban. So after a week, tumupad naman siya. Binigay na si Raquel after a week kay Jacob. So dalawang asawa niya, si Leah at si Raquel. No? And then, so Genesis chapter 30, nagkaroon po ng, actually tinatawag na ng Panginoon si Jacob na bumalik dun sa lugar nila. And dun sa time na instruction ng Panginoon na bumalik na siya dun sa lugar ng tatay niya, it's been 20 years. May ragulnore ng anak na may buntis ni Raquel, as in tinang pamilya. Yan yung anak yan eh. Pagkatapos na ipinanganak ni Raquel si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, sa father-in-law niya, pahintulutan niyo po akong makauwi sa lugar namin. Ibigay niyo sa akin ang mga asawa ko na ipinaglingkod ko sa inyo at ang mga anak ko dahil babalik na ako sa amin. So this for a very long time, 20 years. Nalaman niyo kung paano ako naglingkod sa inyo. Sumagot si Laban, kung maaari, wag muna. Alam niyo po ba yung reason bakit Laban was continue? Kahit na minsan or madalas pumapalpak tayo, hindi pinabawi ng Panginoon. Dito po mababasa nyo na hindi iniwan ng Panginoon. Andiyan ketang kain na yapang make set condition kang Lord. Sige Lord, sunod na ako kaya bless mo ko mo. Gawan mo ini, protectionan mo ko. Ne? But look at the God that we serve. He was so faithful. Andiyan nanuntrato ng Jacob kaya na as if God was just like a business transaction for him. Laban ikit na that God was with Jacob. Anya yun burin palakuan. Anak yan eh. Alam mo, anak, kung paano kung ito pala. Sabi niya, sa verse 29, alam mo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paanong dumami ang mga hayop ninyo dahil sa pag-aalaga ko. This was the blessing of the Lord. Mag-prosper, ano man ang hawakan ni Jacob, nagpa-prosper because God was with him. Nang dumating ako rito, kakaunti pa lang ang mga hayop nyo, ano? Pero ngayon ay napakarami na. Dahil pinagpala kayo ng Panginoon, dahil sa akin. Jacob acknowledges kung ano yung kiniklaim ni Laban. No, it was very clear na kay Jacob na ito, na-achieve ko to because of the Lord. So ngayon, dapat siguro magsumikap ako para sa sarili kong sambayan. Bisa na akong kawani yan. Siyempre, di na akong sariling pamilya ng makanyan. So, balang sasabihan na ka rin. Enough na po itang, apaglingkod ko kaya kayo. May bless na kong todo, So, anong makanyan? Nagtanong si Laban, ano bang gusto mong ibayad ko sa'yo? Kasi ayaw niya nga umalis whatever it takes, ikikip ni Laban si Jacob. Pero sabi ni Jacob, wag niyo na lang po akong bayaran. Ipagpapatuloy ko na lang po yung pag-aalaga ng mga hayop nyo. Ngayon, nagkaroon siya ng kondisyon. Yung yung may itim, sabi niya, na mga tupa at mga batik-batik na mga kambing, yun na po yung pinakabayad ko, sabi niya. Ang nangyari, during that time, dahil dineclare ni Jacob na sa kanya na yung mga itim na tupa at mga batik-batik na kambing, ang pinadami ng Panginoon, yung mga yon, hindi yung kay Laban. No, because God was with Jacob. Andiyan manloloko yan. Andiyan patsura yung past na God was with Jacob. And then, eto na, tinawag na siya ng Panginoon, Genesis chapter 31. Bumalik ka na, sabi niya. This was after 20 years. Ano pong makita natin dito? In the process of breaking, in the process of brokenness, para si Jacob, madala siya sa deep repentance, deep humility, na ngayon kinikilala na niya, ang Panginoon na nagbe-bless sa akin, ang kamay ng Panginoon na nasa buhay ko. It took him 20 years. Transformation, no? Tayo pong lahat, huwag kayong mag-guilty pag sasabihin mo, ayan na, 8 years na akong Kristiyano, makaninig ko pa na. O kaya naman, 1 month ka pa ang Kristyan.
o makanini na ako mang Kristiyana, nang makanya na, o yala ako pang pabanwan you are condemning yourself. Pero transformation is a process and it can take a long time. Amen? Kaya let us be encouraged this morning that God is not yet finished with you. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God will use you. God will use you. Amen? Accept that. God will use you. Kahit sino ka pa. So 20 years ang inantay ng Panginoon. Just like Moses. Habang binabasa ko yung story na to, naalala ko si Moses. Di ba si Moses, tumakas din siya kasi meron siyang napatay na Egyptian? 40 years bago siya nakabalik sa Egypt. It took 40 years for Moses para i-break siya ng Panginoon. So ngayon this morning, on the process of brokenness, kung gusto mong kaagad maalis doon sa pangit na situation na yan, learn the lesson that God is teaching you. Kasi hanggat hindi mo nakukuha, hindi ka nag-humble, hindi mo nakukuha yung lesson na gusto mong makuha mo ng Panginoon. Diyan ka lang. Stay put ka lang dyan. Kasi God is not, hindi mas concern ng Panginoon sa comfort mo. Mas concern ng Panginoon sa character mo. He wants to build you, the Lord. Kung ngayon meron kang mahirap na situation, mahirap na person in your life, difficult person in your life, ang unang tinuturuan ng Panginoon, ikaw. Hindi naman yung tao na yun, Lord, lakaw mo na yung pinina, burini, makasorayo. It is the Lord, no? Na nagtuturo sa'yo. Hanggang di muna kukuha yung lesson mo, patay ka, dyan ka lang. Amen? Hindi ka makaka-move on. So let us be broken in front of the Lord. If we want breakthrough, gusto mong mag-next level, be broken in front of the Lord. Be humble. Amen? Tuloy po natin. May natututunan po ba tayo o i-end ko na? Maramla na yung Tita Che. Sige po. So, sabi dito, dahil ayaw paalisin ni Laban, si Jacob, ang ginawa niya, megal sa balutan na lamo. Bisayin kayang katuangan, so yung gawa na, peksabyano rin kayang asawa, rin anak na, rin servants na. So dinala po nila lahat ng mga hayop nila, pamilya niya. Ngayon, babalik na siya sa land, no, kung nasaan yung pamilya niya. Patay na during that time din yung tatay niya. So, ang nabubuhay niya na lang na relative is Esau. O ngayon, yun yung problema. Ano bang iniwan niya kay Esau? Di ba? Umalis nga siya kasi gusto siyang patayin ni Esau dahil ninakaw niya yung kanyang birthright at blessing. So, ang huling balita niya, gusto siyang patayin ng kapatid niya. So, ngayon, imaginein mo, no? Gusto mo nang umalis dito kasi gusto mo sumunod. Sumusunod naman siya sa Panginoon. No? Tingnan niyo po. Sinabi ng Lord na bumalik ka na. Babalik na siya. No? Yun nga, ito nga yung problema. Ang haharapin naman niya, si Esau. No? Si Esau, ang haharapin naman niya. So sabi dito, natatakot si Jacob kay Esau. Pero sabi ng mga kasunod na chapter, dahil nga magaling siyang mag-isip, yung mga strategy na, yung mga diskarte niya, mga bagsaking diskarte na yan. Ngayon, minisip yun, makanano kayang gawang ko na para apawi muaing kapatid ko ka na ako. Isipin nyo 20 years na yan, pero takot pa rin siya na bumalik. No? So sabi dito, nabalitaan ni Jacob na pupuntahan siya ni Esau kasama ng kanyang mga alagad or mga sundalo, mga katiwala, 400 people. So imaginein po ninyo yon. Sasalubungin lang siya. Ang alam niya, galit ang kapatid niya at may bit-bit na 400 na kalalakihan. So he was very afraid. No? May karapatan naman siyang matakot. Tama po ba? So sabi dito, kinakabahan si Jacob at hindi mapalagay. Kaya hinati niya sa 2 grupo ang mga kasamahan niya
pati na yung mga tupa niya, baka, kambing at kamelyo. So dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Esau, lusubin sila sa isang grupo, makakatakas pa yung isang grupo. So magaling niya talagang misip, diskarte. Ne? Sabi dito, ang ginawa niya, dahil nga paparating na si Esau, hinati-hati niya yung servant niya, yung mga tupa niya. So ang ginawa niya, pinapila niya. By batch, pinapa-go niya para salubungin si Esau. Kasi every go, merong regalo yon, may dalang regalo. Kasi ang gusto niya, bago makarating sa kanya, wala na yung galit kasi nabura na ng mga regalo. Ganon yung ginawa niya. Pero nangyari, yun nga, hindi pa niya namimit si Esau one time, pinauna niya na lahat. So, ang nangyari, siya na lang ang mag-isang naiwan. Ngayon, sabi dito, sa takot niya, nanalangin siya. Sabi ng verse 9, sabi dito, nanalangin si Jacob, no? Diyos ng aking lolo na si Abraham, at Diyos ng aking ama na si Isaac. Kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko, doon po sa lupain kung saan ako isinilang, at pagpapalain niyo ako. So sumunod naman Sabi ng verse 10, hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita niyo sa akin na inyong lingkod. Lawin niya po yung change of heart na. Aliwanag magsalita. Aliwanag mag-pray. I arrived na ini after 20 years. May break na. Anya again yan. Kikilalanan na ng Diyos. Ingino. Na ganaganang tatamasaan ko, Lord. It's because of your goodness. So sapagkat nang tumawid ako noon sa Jordan, wala po akong ibang dala, kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may dalawa na po akong grupo. So iikit na yung katapatan ng Lord kayo. No? Si Dad dati naririnig ko lagi, dati pumunta kami dito, 2 box lang, 2 kahon lang na box ang dala namin. But look at the faithfulness of God. Sabi natin, at tinako nga po, kumbaga may ragul na yung pamilyada. Nung pumunta sila dito ni Mamila, sino lang dala niya? Chaps, ikaw lang? Tsaka si Ate Crisel? No? So sila lang. Tapos 2 box ng kahon na gamit. But look at them now. So parang ganon yung sinasabi ni Jacob. Nung dinala mo ako doon sa, after Jordan, doon sa lugar ni Laban, eto lang po ako. Pero ngayon, napabalik ako sa lupang sinilangan ko. Eto na po ako ngayon. No? So look at the heart of Jacob. Migbayo ya. So sabi dito, yung story ni Jacob, it is a story of grace and mercy ng Panginoon. That the God that we serve is giving many chances to us. Amen? Kaya nga yung katabi mo na yan, God will use that person. Sabi ni Anja kanina, minsan na nakikita mo lang sa kanya, parang madungis siya kasi parang may putik. Ang ibig sabihin nun, minsan o madalas, nababalot tayo ng masasamang ugali, masasamang mga ginagawa natin. Kaya hindi natin makita na may ginto pala sa loob mo. But dahil nga ang Lord, nag-work sa buhay mo, inaalis niya yung mga nanigas na putik dyan, no? Minsan makalyo na kapuso Hindi mo na alam, no? Na hindi na pala tama yan, no? Pero makalyo ka na. Pero yun yung magandang makita natin sa story ni Jacob. God is not yet finished with you. Gagamitin ka niya, babaguhin ka niya. Amen? Kaya ito nga po, breakthrough requires breaking. Tayo po ayaw natin ng pain, kaya nga as much as possible, ginagawa natin comfortable ang ating buhay, kung ano-ano yung mga binibili po natin for our comfort, But God is more concerned with your character. Merong panahon na tatanggalin lahat ng Panginoon yung alam mo para i-break ka niya. Merong mga panahon tatanggalin niya yung mga tao na parang sinasandalan mo para makita mo that who you can depend on is God alone. Amen? It's God alone. So sabi dito, nanalangin na siya, no? Sabi dito, nung nag-iisa na siya,
na-encounter niya ang Panginoon. Sabi dito, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. May kipag-wrestling niya. Biruan may tane, makaluklok ka, manalangin ko. At yung biglang din tanga lalaki, may kipag-wrestling niya kayo. Ang sabi ng verse, nakipag-wrestling siya hanggang mag-uumaga na. Ita mong 30 minutes may Ikami nga dong avenes, tong paglokwa na, pangilit siya na akong makanya nene. Ita mong 10 minutes, susunga na akong susunga. O ita pa kaya, may kipag-wrestling niya hanggang mag-uumaga na. Ano? Sabi niya dito, ito yung magandang ginawa ni Jacob. Sabi niya, sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. I will not let you go unless you bless me. Anak itang lalaki nga ito. Alam niyo ba kung mapapansin natin, Jacob has a spiritual discernment. Diba? Nakakita nga siya ng vision. Nangungusap sa kanya ang Panginoon. So alam niya sino itong lalaki na ito. Hindi, ang convinced siya na hindi ito ordinary man na nakipag-wrestle sa kanya. But it was God na nakipag-wrestle sa kanya. Kaya sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Do we have that kind of heart? Madalas kapag mahirap na, ayan na, natatakot ka na, ang una mong binibitawan si Lord. Pero ito iba. Dakabili, Lord, hanggat mo ko bibless. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Do you have that kind of heart or attitude? Dakabili, Lord, hanggat mo ko bibless. Sabi nga po, marami sa atin, no, nanlamig. Hindi lang po dito sa church natin. Marami, mga nawala, kinalimutan na, sabi, ang pagtitipon. Pero ito iba. Dakabili, Lord, hanggat mo ko i-bless. Yun ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat di mo ko binabasbasan. Ngayon, nung nagre-wrestling po sila, pinisil niya yung balakang ni Jacob. Kinanya niya, tinapik niya, walang kinanya niya. No? So yung balakang niya. You know that the legs, no, yung muscle sa legs, ito ang pinakamalakas na muscle natin. Kasi itong ginagamit natin na pantayo, pang-upo, mga ganon. So, ito yung tinira. Hindi yung tinira, ginanon. Tinouch ng Panginoon. Kung nagre-wrestling sila, pitika niya ang Lord di Jacob, wari mate. Minsan pinsabyana mo, patay na. Patay na siya, di ba? But God was gentle. Kung ano yun, no? Sa atin din po, sa pagdidil ng Panginoon sa atin, God is gentle. Na nakaman Papa Bren, ma-destroy Lord No? So, yung ginawa niya, tinouch niya yung hips. So, nangyari, megtikol-tikol na because the hips was dislocated. Nalawan mo yung power ng Lord, kanya na mo, ma-dislocate yung kayang legs. So, yung nangyari kay Jacob, naging limp na siya. So, tikol-tikol na. Hindi na siya makakatakbo, hindi na siya makakapanloko, kasi yun nga, tikol-tikol na. So, yun yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Inalis niya lahat ng mga tingin niya na sinasandalan niya. Na tingin niya magaling siya, tingin niya malakas siya. Pero tignan niyo po, after na tinouch ng Panginoon, yun yung sinabi ni Jacob, di kita bibitawan, hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ngayon nagtanong ang Panginoon, yung lalaki, no, which is God. Anong pangalan mo? Sabi niya. As if God doesn't know the name of Jacob. Sumagot si Jacob. Jacob po, sabi niya. So yung tanong pala na ito ng Panginoon, God wants Jacob to realize kung sino siya. Kasi po hanggat hindi mo nare-realize kung sino ka, hindi ka mag-humble down No? Hindi ka magre-repent. Sino ba ako? Isa akong manloloko. No? Yun yung declaration ni Jacob kasi yun yung pangalan niya. Isa akong mandurukot. No? That was Jacob, mandurukot siya. Pero tignan niyo po yung ginawa ng Panginoon. Just like Abraham, Sarah, pinalitan ng pangalan nila. Dati si Abraham, Abram lang walang age. Si Sarah, dati Sarai lang ang pangalan. Wala ring age. Kasi ang age po,
it has the name of the Lord. Pag nilagyan mo ng age yung pangalan, nilalagay mo yung pangalan ng Panginoon. Parang Yahweh. Yahweh. Ang original spelling ng Yahweh, walang vowels. Y-H-W-H lang ang Yahweh. So, puro age. So, ganun ang ginawa nila. So, dito sabi ng Panginoon kay Jacob, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel. Kasi ang ibig sabihin ng Israel, nakipagbuno ka sa Diyos, pero nagtagumpay ka, sabi niya. So dati, sabi dito, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo, sabi ni Jacob. Sino ka? Sabi niya, sabihin mo yung pangalan mo sa akin. Pero sumagot siya, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob. Ikuha ng Jacob, itang blessing na burina. This time, on a legit way. Dati, nakuha niya yung blessing kasi nanloko siya. But this time, legit. Alang busbus. Peghirapan itang blessing na. Sabi na, God, I won't let you go unless you bless me. Amen? Kanya man na yata nida. You are blessed because may kipagbuno ka kayong Ginoo and you've won. Amen? Amen. Patapos na po ako. So, sumikat na yung araw, nagkita si Jacob at si Esau. Anong prayer ni Jacob? Proteksyonan mo ako, Panginoon. So, papilay-pilay na siya dahil, yun nga, na-dislocate na yung hips niya. When he faced Esau, papilay-pilay na siya. So, talagang he was broken before the Lord. Not just with a king heart na, but also physically. Sometimes, no, sa atin po, I believe we have all weaknesses. Pwedeng sa pag-uugali yan, sa physical yan, no? You know that somehow those weaknesses, hindi mo sila kailangan ikahiya. Hindi mo sila kailangan parang ikagalit. Because those weaknesses are being used by God para magdepende ka sa Kanya. Kasi kung puro malakas ka, puro magaling ka, isipin mo, bakit ko pa kailangan ng Panginoon? Amen? So, the weakness, no, yung limp, yun, it symbolizes the weaknesses. The weakness na meron si Jacob. Parang si Apostle Paul, di ba, yung great apostle natin in the New Testament. Sabi niya, Lord, meron siyang thorn in the flesh. Hindi ko alam kung ano yun. Kung sakit, walang makapagsabi na Bible scholar kung ano yon. Pero 3 times, sinasabi niya sa Panginoon, Lord, tanggalin mo po ito. Tanggalin mo po ito. Tanggalin mo po ito. 3 times na pinag-pray niya na mawala yung sakit na yon. Pero hindi nawala. Ang sabi lang sa kanya ng Panginoon, my grace is enough. My grace is enough. Yung weakness ko, it is made perfect for your, yung power ko, sabi ni Lord, it is made perfect for your weakness. So kapatid, I invite you right now to stand up. If just like me, you want to be broken before the Lord para ang ordinaryong buhay na ito, ang ordinaryong tao na ito ay gamitin ng Panginoon. I invite you to lift up your hands if gusto mong gamitin ka ng Panginoon. Now is the time, sabihin mo yan sa Panginoon, Lord, here I am, send me. Marami po akong pagkakamali, marami akong kahinaan at pagkukulang. But here I am, Lord. Pinapagamit ko sa iyo yung buhay ko. I'm just an ordinary person, a sinner saved by grace. But Lord, here is my life. Here is my family, Lord. Use me for the glory of your name, O God. Lord, bring us to our knees, Panginoon. Dalhin niyo po kami sa aming luhuran, Panginoon. That we will pray just like Jacob, na hindi kami magle-let go unless you will answer our prayers, Lord. That we will not let you go, Lord, unless you bless us.
Lord, bigyan niyo po kami ng ganyang klaseng puso, nag-aapoy para sa Panginoon, broken before the Lord. Hallelujah, Jesus. Yan po yung panalangin po namin, Panginoon. Break us, Lord, for what breaks yours. Break our hearts for what breaks yours, Lord. Maraming salamat po. Sige po, just continue to remain in the presence of God. Awitin po natin itong kanta na to. At the feet of Jesus. Imaginein mo ngayon, nasa harapan ka ng trono ng Diyos. Imaginein mo ngayon, no, isipin mo ngayon that you are at the feet of Jesus. If you want to kneel down, you can kneel down. If you want to raise your hand before the Lord, raise your hand. The greatness of His mercy and love. Yes, Lord. At the feet of Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down. And we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Panginoon, sa inyo po ang aming buhay. Ang aming mga puso ay sa iyo, Panginoon. We surrender our dreams to you. We surrender our plans to you, Lord. Ang panalangin namin, masunod ka namin, Lord. Magamit mo ang buhay namin to give glory to you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. If you want our heart, you got it, Lord. If you want our plan, Lord, you got it. If you want our dreams, Lord, you got it, Panginoon. You can have everything, Lord. You can have everything, Panginoon, na meron po kami. Come on, just continue to surrender your life to the Lord. Panginoon, salamat po. Meron kang matinding gagawin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin kong maging willing ang aming mga puso. A willing subject kami, Panginoon, before you, Lord God. A willing subject before you, Panginoon. Broken, Lord. A contrite spirit, Panginoon, Lord.
yan po ang ibigay mo sa amin. Maraming maraming salamat, Lord. To you all the glory, all the honor, and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Are you blessed? Amen. Let us not forget this message. Be broken before the Lord. We can all be seated kasi ngayon, it's the first Sunday of the month and we will remember what Jesus has done for us. So meron po tayong communion, pero before we call I would like to remind everyone, our life class enrollee students, mamaya na po ang ating orientation, ang ating picture taking for the IDs, at mamaya na rin po yung registration as well as giving out the books ng mga students. So after this, ng ating tithes and offering, magbe-bless na rin si and then we can have a short break, short recess, para po pagbalik natin, we will have fun. Yes po, communion po. And then, yung blessing nyo po, Kayo na lang po mag-bless sa amin. Ayun po. And then, yun nga po, we will have a short break. Tapos po tayo ay mag-orientation na. Very quick, but I believe magiging remarkable. Yung first, po natin, our life class party. Dinala nyo po ba yung mga panyo na pinapadala natin? Kailangan natin yung panyo mamaya. Hindi dahil iiyak kayo, kundi magtatawanan tayo mamaya. Okay po? So let's have our communion. Let's ask the ushers to distribute the elements. Tayo po tayong lahat. This is our Holy Communion. I-respect po natin yung presence ng Lord. Dugtungan ko lang po yung ating sinabi kanina sinabi po ni Wilma. Tungkol po doon sa contrite heart, sabi po doon, as you distribute sige. Okay, but before that, sabi dito, the sacrifices of God are a broken spirit and a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. So, hindi po dinidespise, di kinakalimutan ng Panginoon ang isang contrite spirit. Sabihin, let us humble ourselves before the Lord, and God will bless us. Lord, this very time, Panginoon, Lord God, we'll come to you, we humbly bow ourselves before you, Panginoon. Tunay nga po, Lord, kami ay nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Lord, and we are, kami, Panginoon, ay ino-observe namin, Panginoon, to, Lord, hindi lamang, Panginoon, Lord, just to observe it and to do it, O Lord God, but help us, O Lord God, to really remember, Panginoon, O Lord God, what you have done on the cross for us, O Lord God, in saving us, O Lord God, and forgiving us our sins, Panginoon, and giving us life eternal, O Lord God. Lord, we do this, Panginoon, O Lord God, as a communion, Panginoon, to you, Lord God, remembering, Lord God, Lord, the greatest love that you have bestowed on us, O Lord God. Bless these elements, O Lord God, that as we partake it, Panginoon, help us to really have a deep understanding, Panginoon, and love for you, O Lord God, for all the things that you have done for us. Thank you, Lord God, for this day, Panginoon, that we will always remember, Panginoon, O Lord God, Lord, your great love for us, that you have given your life for us, O Lord God. Lord, thank you, God, for your goodness and your faithfulness. Bless these elements, O Lord God, the bread and the wine, Panginoon, in Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Praise God. Yes, Lord God.
Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Okay. So, na-distribute na po lahat. Let us raise this bread upon the Lord. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Lord, we come to you, Panginoon, Lord God. As we raise, Lord God, this element, Panginoon, we remember your body, Lord, broken for us, oh Lord God, on the cross. Shed your blood, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sa iyo, O Diyos, sa buhay mo, Panginoon, O Lord God. Lord, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord God, we ask, Panginoon, O Lord God, Lord, your forgiveness from all sins, Panginoon, from all unrighteousness, from all things that we have thought, Panginoon, and we have done, Lord God, na hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, kami humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, ng iyong katawan ay nabayubay doon sa cross para sa amin. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. We remember you, O Lord God, in Jesus' mighty name. Subok po natin. Taas po natin. Praise God. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is my cup in the new covenant. In my blood, do this whenever you drink it in remembrance of me." Pray po tayo. Lord, thank you for your symbol, Panginoon, O Lord God, of your blood, Panginoon, that was shed on the cross for us, O Lord God, 2,000 years ago, Panginoon, Lord God. Lord, as we drink in this cup, Panginoon, O Lord God, Lord, let your precious blood, Panginoon, O Lord God, that cleanses us and purify us from all sins, Lord God, wash away, Panginoon, and take away, Panginoon, all our unrighteousness, Lord God, all our sins, Panginoon, and thank you, God, that you are the one who will made us whole. Who will made us whole, O Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, that you purify us and cleanse us, O Lord God, through your blood, Panginoon. As it is, we are not been seen, O Lord God. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. And we remember, Panginoon, O Lord God, what you have done on the cross and you're coming again, Panginoon, O Lord God. We do this in Jesus' name. Let us drink the cup. Thank you, Lord God. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of sinning against the body of the blood of the Lord. Amen. Praise God. Praise God. So, purihin po natin ang Panginoon at pasalamatan po natin siya. Bigyan po natin siya ng malakas na papuri, palakpak sa Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor and praise. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and be glorious unto you. In the name of the Father, I declare, Lord God, blessing. I declare excellent health. I declare the broken spirit, a contrite spirit in you. I declare fruitfulness. I declare healing. The blood of Jesus, the stripe of Jesus healed you. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen.